Hello po, good evening. Good evening. Yun, meron na. Salamat sa Diyos at mukhang maganda ang ating okay. Praise God. So magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa pagsama at nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. So pakishare na lang sa iba, no? Na maaring ngayon ay okay. So good evening po mga kapatid at salamat sa pagsama. Magandang gabi Kuya Amboy at Ate Andrea. Magandang gabi Ate Lucille, no? Good evening po sa inyong lahat na kapatid. We praise God na tayo po ay magkasama-samang muli. Salamat sa Diyos, no? Good evening Ate Ellen. Good evening po sa ibang mga kapatiran. Kung kayo man ay kayo man ay nasa Pilipinas o nasa Taiwan, good evening, o nasa ibang bansa, good evening po. Good evening Ate Isabel, Ate Maymay, no? Pagpalain kayo ng Panginoon. Saglit lang at ating ipapasa itong link na ito sa ibang mga mga kapatid na nagtatanong minsan na kung meron bang live ngayon, no? Okay. Magandang gabi, Ate Bioli. At salamat sa pagsama. Pakisend na lang din sa mga group natin, no? Mhm. Okay. Yan. So, magandang gabi po, Ate Bioli, no? Ate Ellen. So, good evening sa lahat na kasama natin, mga kapatiran. At nawa ay patuloy tayong kasihan ng Panginoon.
Sa gabing ito, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Book of Genesis. At sa Book of Genesis, tayo po ay nasa punto na ng nung changes after ng flood. No? At bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, kayo po ang covenant-keeping God. At ang tanda ng rainbow ay tanda ng iyong katapatan at ang katotohanan na sa gitna ng dilim ay naroroon ka at kahit sa panahon ng judgment o paghihirap ay hindi mo iniiwan ang mga taong matatapat sa iyo. Dalain ko po ang katotohanan na ito ang bumalot sa puso at isip ng bawat isa at maituon nila ang pananalig at pananampalataya sa iyo lamang, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, at sa iyong kapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng iyong pinangako. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, hello po, no? Maraming salamat mga kapatid sa pagsama. Kung ano, kayo po nawa ay patuloy pong samahan at gabayan ng Panginoon. So, magandang gabi po, Ate Margie o Ate Ami. Yes, ganun din po kay Ate Luz, Kangat. At kung kayo po, at darin din po si Ate Ja, no? So, congrats Ate Ja na patuloy kayong ginagamit at patuloy kayong tinutugon ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. At ganoon din, atin pong pinapahatid ang ating pakikiluksa sa ating kapatid na Abi at Banji, no, na sa kanilang sa panahon na ito na sila ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang ama ng tahanan. So, good evening po, Ate Bing. No? So, kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong ilagay diyan or pwede nyo rin namang i-message sa akin. No po, atin pong ipapanalangin. Kung yan po ay isang prayer request na sa tingin ninyo ay hindi dapat malaman ng iba, maaari nyo at pwede na ko namang malaman ay sabihin nyo lang po, no? Nasa para sa akin lang. Kung hindi man, ito ay ati ipapanalangin pangkalahatan. So, ganun po ang gagawin natin. Kung kayo naman ay may mga pasasalamat dahil ang inyong mga panalangin ay dininig ng Diyos, maaari nyo rin pong ilagay sa comment section, hindi upang matanyag, kundi upang maitaas ang Panginoon. Po, napakaganda na tayo po ay nagagamit upang maipahayag ang kalooban ng Diyos. Pangalawa ay upang maitaas ang kanyang kadakilaan. At pasalamatan na rin natin siya sa kanyang mga ginagawa at gagawin pa. Okay? So, purihin ng Diyos. Tayo po naman ay opening prayer na. Tayo naman ay dadako sa awitin. Sabayan po natin ito. Ang awitin na Diyos ka sa amin. 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 Diyos ka sa
tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen and amen. Tunay nga po na nawa ay maghari ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. At sa panahon na ito na mapaghamon, sa panahon na ito na may kaguluhan,
sa panahon na ito na marami ang nakararanas ng paghihirap sa iba't ibang panig ng mundo o sabihin na natin lahat na halos ng tao sa mundo ay affected, no? Ito ay affected doon sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Ganun pa man, gaya ng inawit, ang Diyos natin ay Diyos kailan pa man. Siya po ay di nagbabago, siya po ay tapat, siya po ay sapat sa lahat ng panahon at pagkakataon. At sa panahon na ito po na mapanghamon ay dadako po tayo sa pasasalamat sa Diyos. So kung kayo po ay may mga nais pagpasalamat sa Diyos, maaari niyo pong banggitin dyan sa comment section. So po, ano po ba yung nararamdaman at nararanasan ninyo na pagkilos ng Diyos? Na? Maaring ang mga balita ay para bang nakapanglulumo, ngunit tayo po ay mananampalataya. At ang mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa kalalagayan sa paligid ang kanilang buhay o pananampalataya. Ito po ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos. At tunay nga po na matapat ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay laging sariwa tuwing umaga. Dahil doon tayo po ay nakapaglilingkod, dahil doon tayo po ay nakakapanambahan, dahil doon ay tayo po ay nakakapagpatuloy. Lagi po natin tatandaan, ang Panginoon ay karapat-dapat sambahin, karapat-dapat mahalin, karapat-dapat ibigin. At ang sabi ay ibigin natin siya ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa, buo, buong pagkatao ang pagmamahal natin dapat sa Diyos. At hindi po ito dapat maapektuhan sa mga bagay na nakukuha natin o nawawala sa atin, no? Hindi po ito dapat maapektuhan ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo. Tunay na mararanasan natin, nararanasan nyo ngayon ang takot o pangamba or iba't ibang mga damdamin. Pero nawa ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang mamutawi pa rin sa ating puso't isipan. Alam natin na ang Diyos ang nagmamay-ari, no, ng lahat ng yaman. At siya po ay nagsabing ah, tumawag tayo sa Kanya at tayo'y Kanyang tutugunin. So, tayo po ay wag hong mahiyang tumawag, manalangin. Wag ho tayong magsawang manampalataya, no? At sa pananampalataya na ito, ating pinanghahawakan na higit ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na maaring mangyari sa atin, no? At tayo po bilang mananampalataya ay nangahawak sa mga salita ng Diyos. So tayo po ay, kung kayo po ay may mga pasasalamat, maaari niyong ilagay dyan sa comment section o kung kayo man ay may mga prayer request. So tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos upang hindi naman tayo gabihin, no? Minsan pa, doon sa mga baguhan, I like to welcome you sa midweek service ng Filipino Ministry. At narito na tayo sa chapter 10, no, ng Genesis. At
ang ating pamagat sa ating pagtuturo o pangangaral sa gabing ito ay scattered but still connected. No? Scattered but still connected. Okay. At yung Genesis chapter 10, pinapakita po rito na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng bansa. Okay. So, nariyan po si Ate Maymay, no? Sabi niya, we must trust Him with our whole heart, mind, soul, because His love for us endures forever. Sabi naman ni Yumi ay, good evening everyone. Okay, good evening Yumi. At nawa ay nasa maayos kang kalalagayan. Okay. So sa Genesis 10, allow me to read. Ito po. Ito po ay medyo mahaba-habang basahin. Pero kailangan natin dahil ito ay napakahalaga. Sabi rito sa Genesis 10, this is the account of Shem, Ham, and Japheth, Noah's son, who themselves had son after the flood. The son of Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. The sons of Gomer, Ashkenaz, Ripat, and Tagarma. The sons of Javan, Elisha, Tarshish, the Kittim, and the Rodanim. From this, the maritime people spread out into their territories by their clans within their nation, each with its own language. Yan. Alam niyo po, mayroong yung itong Sons of Javan, yan, mga maritime people. Ito po ay parang yung mga dito po parang nanggaling yung mga Astronesian. At yung Astronesian, ayon sa mga nag-aaral na anthropology, ay doon nanggaling yung mga Taiwanese at mga katutubong Pilipino, meron ding napunta doon sa Samoa, sa island nations, no? At maging sa ibang part ng Southeast Asia, no? Yung mga Austronesian people at medyo may mga kahawig doon. Anyway, tuloy natin. The sons of Ham, Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The son of Cush, Seba, Habila, Sabta, Raama, and Sabtika. The sons of Raama, Sheba, and Dedan. Cush was the father of Nimrod, who grew to be a mighty warrior on the earth. He was a mighty hunter before the Lord. That is why it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The first centers of his kingdom were Babylon, Erech, Akkad, and Calneh in Shinar. From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth, Calah, and Resen, which is between Nineveh and Calah, that is the great city. Mizraim was the father of the Ludites, Anamites, Lehabites, Neptunites, Patrusites, Calushites, from whom the Philistine came, and Caphtorites. Canaan was the father of Sidon, his firstborn, and of the Hittites, Jebusites, Amorites, Girgasites, Hivites, Archites, Sinites, Arvadites, Semarites, and Hamathites. Later, the Canaanites clans scattered, and the borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar as far as Gaza, and then towards Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim as far as Lasha. So ito naman, no? Yung Middle East to Africa. Yeah. These are the sons of Ham by their clans and languages in their territories and nation. Sons were also born to Shem, whose older brother was Japheth. Shem was the ancestor of all the sons of Eber, the son of Shem, Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, and Aram. The sons of Aram, Ush, Hul, Geter, and Meshech. Arphaxad was the father of Shelah, and Shelah the father of Eber. Two sons were born to Eber,
One was named Peleg because in his time the earth was divided. His brother was named Joktan. Joktan was the father of Almodad, Shelef, Hazar-Bamet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, and Jobab. All these were sons of Joktan. The region where they lived stretched from Mesha towards Sephar in the eastern hill country. These are the sons of Shem by their clans and languages in their territories and nation. These are the clans of Noah's sons, according to their lines of descent within their nation. From this, the nation spread out over the earth after the flood. Okay. So, ayan po, no? Medyo mahaba-habang basahin yan. At tongue twister ang mga pangalan. So, yung opening thought po natin, yung Genesis 10 looks like a genealogy. Talaga naman, genealogy po yun. But it is more than a list of names. It is a map of humanity spread after the flood. It shows God's design for one, diversity, and second, His heart for all people. Okay? Nice talaga ng Diyos yung diversity. And pangalawa, ay pinapakita dito yung heart ng God sa lahat ng tao. So yung key verse natin doon, these are the clans of Noah's sons. From these, the nation spread out over the earth after the flood. Kaya po mga kapatid, yung mga naglalaban-laban doon sa sa Middle East, no? Pagbabalikan natin, babalikan natin yan sa lahi ni Noah. Yan. So, good evening po, Ate Silma, Ate Mila, and Ate Penny. Good evening po sa inyo. So, yan po yung ating introduction dyan. Okay, so, ang unang puntos natin, yung the spread of Japheth's line. So, God's plan includes the ends of the earth. Japheth's descendant spread toward the coastland and Europe. Nation multiply and fill the earth. No? Sa mga coastland. Papaano naman yan para sa ating mga OFW? Alam niyo po sa atin bilang mga OFW o Overseas Filipino Witnesses, lagi natin tatandaan, God's mission is global. As OFWs, as Overseas Filipino Worker, we see firsthand that God's love is for every tribe, every tongue, and every nation. No, darating tayo doon sa panahon na haharap tayo sa trono ng the Lamb of God, 'di ba? Who is alone worthy na to open the scrolls. Yan. At pagdating natin doon, nako, kasama natin ay galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang tribo, iba't ibang lengguwahe, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos. Alam niyo po kung bakit tayo nag-evangelize, no? Ito yung panahon na talagang naghahanap ang Lord ng worshiper. Worshiper niya na sa spirit and in truth. At ang evangelism exists because wala yung worship, no? At in the end, doon po sa kalangitan, we will worship Him. Pero habang tayo naririto sa mundo, yung God's mission, kasama po tayo dyan. No? It is global. It is for every tribe, tongue, and nation. Jesus Christ died for all people so that all people need to hear His story, need to hear the gospel. Okay? So, balik tayo doon sa, no? Sa Genesis 10. God's plan includes the ends of the earth. Noon pa man at hanggang ngayon. Okay? Pangalawa, the rise of Ham's line, no? Yung line ni Ham's. Human strength without God leads to pride. So Ham's descendant include Cush, Egypt, and Canaan.
Nimrod built cities like Babel and Nineveh, symbols of human ambition. At dito po, makikita natin dito sa 10, no? Doon pa lang sa 10, meron ng pagkakaiba ng lingwahe, di ba? Doon sa mga verses, okay? Sana nakita niyo yun, no? Nahalata ninyo. Pero tingnan natin dito sa line ni Hap. Ito po yung linya na talagang ambisyoso. No? Ah, makikita natin doon na yung lakas ng tao at husay at galing pagka wala ang Diyos. Ito ay nagbubunga ng pagmamataas. So ano, paano natin to mai apply ang katotohanan na ito sa ating buhay? Sabi rito, success and achievement abroad are good, but without God they lead to pride and downfall. True greatness is found in humility before Him. Ano raw? Pwede kang maging successful, di ba? Marami kang ma-achieve habang ikaw ay nasa abroad, no? Maaring gumanda ang iyong career, maaring makaipon ka ng marami, maaring maiahon mo ang buhay mo, di ba? At maraming maaring makagawa niyan. Pero pagka yan ay sumisira sa relasyon natin sa Diyos at yan ay nagbubunga ng pride, yan po ay magbubunga rin ng downfall o pagkabagsak o pagkawasak. Lagi ho natin tatandaan, without Him, we can do nothing. Ano ibig sabihin yan? Pagka wala ang Diyos sa ating buhay, yung magagawa natin ay pwedeng mapunta rin sa wala. No? At pangalawa, wala tayong magagawang mabuti kung wala ang Diyos. Okay? True greatness is found in humility before Him. Kaya napakainam, napakaganda na tayo po ay nagpapakumbaba sa Diyos. Okay? Bakit po? Kasi sa Kanya nagmula ang lahat at siya rin ang maaring bumawi. Ano? Siya ang pinagmumulan ng lakas. Siya ang pinagmumulan ng husay. Siya ang pinagmumulan ng pagpapala. Tigit sa lahat, yung buhay natin sa Kanya rin nagmula. Okay? Human strength without God leads to pride. At makikita natin yun doon sa descendant ni Ham. At isa doon ay si Nimrod. Sa mga susunod na pag-aaral, madadaanan natin si Nimrod. Okay. The covenant line of Shem. God preserves a line of promise. Shem's descendants include Arphaxad and Eber, the ancestor of the Hebrews. From this line comes Abraham, Israel, and ultimately Jesus Christ. So yung line of Shem, ito po yung may covenant line, no? May covenant. Ito yung line na may covenant. God preserves a line of promise. So application natin. God is faithful to preserve His covenant people. Our faith today connect us to this line of promise fulfilled in Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo po na mga hindi naman Hudyo, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay nakatanggap ng mga pangako na ipinangako sa mga anak ni Abraham. Tayo po ay nakasama doon sa pangako ayon doon sa Galatians. So God preserves a line. So ano ibig sabihin yon? No? Tayo po kung papaano pineserve ng Lord yung linya ni Abraham, bagamat napakaraming
pagkakataon na ito po ay sinubukang sirain, ito po ay nanatili. Po. Bilang mananampalataya, tayo po'y naniniwala na tayo po'y iingatan ng Panginoon. At ang pananalig natin at pananampalataya ay patuloy pong lalago at lalalim kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahit sa gitna ng mga pagdurusa. No? Ay meron bang ganon? Mayroong mga pagsubok sa buhay pananampalataya. Subalit hindi ito dapat nagpapahina ni hindi ito dapat nagiging dahilan upang mawala tayo sa Diyos. Bagkus dapat tayong lumalim sa pananalig at pananampalataya dahil alam natin na ang pinaka-secured place ay doon sa Panginoon. God preserves a line of promise. Okay? Pang-apat, unity and diversity of nations. Okay? One family, many nations. All nations trace back to Noah's sons. Diversity is God's design, but unity is found in Him. Okay. So, tayo po ay diverse, no? Yung Pilipino nga lang, diverse na eh. Mas makatindi pa pag makita natin yung buong mundo. No? Very diverse tayo. Diverse yung ating mga tinatawag na average height, di ba? May mga height yung mga lahi, no? Ay, diverse masyado. Alam niyo po, merong parte sa Africa na dahil walang gaanong tubig sa kanila, ang mga tao ay nakakapamuhay na matagal na hindi umiinom ng tubig. Yan, nako. No, yan. Meron yan sa Africa dahil doon sa kanilang condition, yung body nila ay nag-adapt doon sa kanilang ah, environment. At ganun din sa pag-aaral sa mga badyaw, no? Yung badyaw na tunay na naroroon sa dagat, sa karagatan ng Borneo, sa karagatan ng Sulu, no? Makikita ho natin yung talagang sila yung tumatagal sa tubig at sa pag-aaral ng mga siyentipiko, nakapag-adapt yung kanilang tainga, yung kanilang paghinga doon sa sitwasyon, no? Alam niyo po, meron pa rin tayong makikita na mga taong mahaba ang leeg, no? Dito sa Southeast Asia. At iyon ay dahilan sa kanilang paniniwala na pag mahaba ang leeg ay maganda at nilalagyan nila ng mga bakal ang kanilang leeg. At meron din naman sa parte ng China na tuwan-tuwa sila pag maliit ang paa ng babae at dahil doon ay nilalagyan nila ng ah, matigas na klase ng sapatos, either ng kahoy o bakal. No? Okay. Sa ating mga Pilipino, kakaiba rin, no? Sa salita, yan, di ba? Mula norte hanggang south, no? Mula Hilaga, ayan, hanggang timog ay makikita natin yung pagkakaiba-iba ng atang Pilipino, di ba? At minsan tayo makikita na lang natin siguro sa tingin pa lang alam nating taga norte o alam nating taga south. Minsan sa punto, no? Okay. At ganun din, isipin ho natin, isang bansa pa lang tayo. Ganun din naman sa mga iba't ibang lahi sa mundo, no? Iba ho yung Arabian, iba ho yung mga Iranian, no? Iba rin ho yung mga Caucasian, at yung mga Spaniard, medyo may kakaiba rin yun, no? Kahit sa Africa, makikita ho natin, iba ho yung tingkad ng kulay ng taga-Sudan, sa taga-Ethiopia, sa taga
at sa iba-iba pang bansa, mayroong mga pagkakaiba. Minsan, noon na ipakilala ko si Bishop Michael sa isang member doon sa English service, no? At pareho silang bansa na pinagmulan. Subalit nung nag-usap sila at sa itsura pa lamang nila, no, sa height, sa ano, alam na nila kung anong tribo nagmula, no? Sila ay isang bayan na, pero may pagkakaiba pa rin. Sa atin, tingin natin ay parehas lang, sila nakikita nila yung pagkakaiba-iba. Kahit sa maraming pagkakaiba, isa pa rin tayong pamilya. Kahit napakaraming bansa, isa pa rin tayong pamilya. No? So, all nations trace back to Noah's son. Yan. Diba? Nakita ho natin doon yung mga maritime, di ba? No, nandoon. Ayun po. Tayo po ay kasama doon. Ang Pilipino, ang Taiwan, ang Hawaii, ang island nation sa Pacific Island nation kasama po doon, no? Yun po yung ating sinasabi nilang ating pinagmulan, Austronesian, no? May mga traces tayo. Okay. Anyway, mga kapatid, diversity is God's design, pero kung tayo po ay kikilala sa isang Diyos, makikita natin ang ating pagkakaisa. Okay, so ang conclusion natin, ang main idea, Genesis 10 shows God's sovereignty over nation, His design for diversity, and His faithfulness to preserve a covenant line. Diba? Yung lahi ni Abraham, talagang pineserve yun ng Lord. Alam niyo po, bilang mananampalatayang Kristiyano, kasama tayo doon kay Abraham, no? Ayun po. At kung papaano sila pineserve, alam natin na tayo rin ay i-preserve ng Lord. Okay? So, ang connection nito kay Kristo. Yung Table of Nations points forward to Christ who unites all people under one covenant of grace. Dito ho pumapasok yung mission. Dito ho pumapasok kung bakit kailangang ipahayag ang mabuting balita. Dito po pumapasok kung bakit tayo tinatawag ng Diyos sa malakihang misyon, sa worldwide mission. Kasama ho tayong lahat dyan. At yun po yung covenant of grace. No? Dumating si Jesus Christ at yung grace, no, ay nahayag sa pamamagitan niya. At dahil doon tayo na makasalanan ay pinatawad, nilinis nang tayo manampalataya at nagsisi sa ating mga kasalanan, nanampalataya tayo sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross. Natanggap natin yung biyaya ng Panginoon. Now we are part of covenant of grace. So ang challenge natin, will you see yourself not just a part of one nation, but as part of God's global mission, living faithfully wherever He has placed you. So tayo po, no? Ito po ay napakaganda sa atin bilang mga OFW, no? Tayo po ay inilagay dito sa Taiwan. O maaaring ang iba sa inyo ay dadalhin ng Panginoon sa ibang lugar. Nawa makita po natin that we are part of God's global mission. Hindi lamang tayo aksidenteng nag-apply no, upang para sa ating pamilya. Maaring iyon ang motivation natin nung una, subalit kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, makikita mo na mas malawak ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Mas lilinaw iyon
habang ikaw ay lumalapit sa Panginoon. No? Makikita mo na you are part of this God's global mission. Eh, maaari sabihin mo, pastor, ako po ay nasa Filipino ministry lang. Huwag mong ilang kung saan ka inilagay ng Lord. Bakit? Dahil alam ng Lord na may parte ka sa mga tao na kung saan ka inilagay. Yan, no? At hindi po natin alam kung papaano po gagalaw at kikilos ang Diyos. No? Kung papaano po matatandaan po natin yung nag-alaga kay Naaman na, na isang sundalong opisyal na nagkaroon ng ketong. No, yung kasambahay niya ang nagturo sa kanya na mayroong propeta sa Israel. So, so ganun po tayo mga kapatid. Wherever, yes, wherever, saan man tayo ilagay ng Lord, mas malawak ang plano niya sa atin. No? Magbabago ba ang plano ng Diyos? Hindi. Maaari tayong magbago ng place of assignment, pero yung mission niya, hindi ho yun magbabago. Patuloy tayong magiging asin ng sanlibutan, patuloy tayong magiging ilaw ng sanlibutan. Okay, no? So, magandang gabi po mga kapatid. Nawa ay meron ho kayong napulot kahit konti doon, no? Na yamang ang binasa natin ay puro pangalan. Pero nawa nakita natin, no? Kahit sila'y galing sa isang pamilya, ikinalat sila ng Panginoon, no? At sa pagkalat sa kanila ng Panginoon, mayroong purpose doon, mga kapatid. At bilang mananampalataya, tayo po'y naniniwala na saan man tayo dalhin ng Panginoon, mayroon siyang plano, mayroon siyang reason, no? Wherever and whenever. Okay? At yan po yung kagandahan sa atin upang yung pananalig, pananampalataya natin talagang mailagay sa Panginoon. Tayo po ay namumuhay sa panahon na ah, Matthew 24, di ba? Yung background, no? May famine, may earthquake, may gera, no? Pero sabi doon, the gospel of the kingdom will be preached to all nations. Yung heart ni God's for all nations ay hindi ho magbabago. At sabi doon sa Psalms 2, no? At doon sa iba pang mga Psalms, makikita natin yung heart ng Lord sa nations. Okay? Naroon. At saan tayo dalhin ng Panginoon, nawa makita natin mas mataas yung purpose niya kaysa doon sa plan natin. Yan. Mari ang plan natin is for our family, mari ang plan natin para sa anak natin, mari ang plan natin doon sa para doon sa ating mga pangarap, pero yung purpose ng Lord is for you to have eternal impact. No? Magkaroon ka ng eternal impact sa buhay mo. No? Magkakaroon ka ng pagkakataon na may maitatanim ka doon sa mga tao na ibibigay sa iyo ng Panginoon o sa mga grupo na paglalagyan sa iyo ng Panginoon. No? At bilang Pilipino, alam niyo po, ang kagandahan sa atin bilang Pilipino, sabi nila, napakadali raw mag-adjust ng Pilipino. No? Napakadaling matuto ng lingwahe. Napaka napakahusay sa pakikisama, magaling pang kumanta, no? At ang Pilipino raw madaling mag-adapt. No? Alam niyo po, yan ay talagang pinag-aralan po yan. Kaya minsan nagtataka ako, baka hindi nga ako Pilipino. Kasi parang
wala sa akin yun. Pero kanina, alam niyo, yung meron kaming binisita, no? Tapos, yung dalawang Pilipina ba, ang galing mag-Mandarin. Sabi ko, ilang taon na kayo rito? No? Ay, kami 11 na, hindi pa rin marunong. No? Ang ano lang namin ay Ichucho, Wei Chuan, Yo Chuan, para lang sa, para lang maka, para lang makasurvive, no? Pero marami yung mga Pilipino na ginagamit ng Lord. Yung isa, so dahil inaalagaan niya, we're able to minister doon sa inaalagaan niya na ipag-pray, no? At dalangin namin na lahat tayo, no? Gamit ng Panginoon, no? Saan man tayo. Okay, maituro natin mayroong tayong Mesiyas, si Jesus Christ. So magandang gabi po mga kapatid. Nawa may napulot kayo dito, no? So yung iba ay tinatalunan itong chapter 10 dahil puro pangalan at nation, no? Pero awa ng Diyos, nawa ay makita natin yung heart ng Lord for all nation. Sige po, tayo po ay manalangin. Yamang wala namang mga prayer requests, tayo po ay manalangin ng direkta, no? Okay. So, marami yung nandito, no? Sa Ate Ellen, Ate Mayes, Ate Isabel, si Kylie, okay, si Ate Andrea, yan. So, nag-greet ko na ba lahat? Nawa, nag-greet ko na lahat. Tayo ba'y manalangin? Panginoon at dakilang Diyos, we take this time to pray. First and foremost, doon sa sigalot sa Middle East. Yamang ang bawat bansa ay kabilang naman sa iyong pamilya na lahat kami ay galing sa lahi ni Noah. Dalangin ko po, O Diyos, ang paggalaw at pagkilos mo sa mga namumuno, Panginoon. Dinadalangin ko rin po na kayo po ang magbukas ng mga pintuan ng mga bansang ito upang yung gospel ay maipahayag ng malaya upang yung harvest sa bawat bansa ay makuha. Panginoon, dinadalain ko po ang mga missionary, Panginoon, na iyong inilagay sa mga iba't ibang dako ng lugar sa mundong ito at sa mga tatawagin niyo pa ho, Panginoon, or sa every nation, Panginoon, na bansa, sa lahat ng bansa, Panginoon. Dalayan ko po yung mga missionary na ilalagay nyo, patatagin ninyo, bigyan nyo ng strength, ng wisdom. Makita din namin, Panginoon, kami na mananampalataya, yung heart mo for all nations, O God. Dinadalangin din po, O Diyos, ang pagkilos mo sa buhay, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay doon sa Middle East. Lord, yung pamangking ko, yung kanyang asawa, Panginoon, na naroroon, O Diyos, ingatan niyo po sila, Michael, O Lord. Ah, Panginoon, sila, Panginoon, na tumatawag sa iyo, O Lord. Ingatan niyo po sila, maging si Rosemary, Panginoon, na nandoon sa Panginoon sa Kuwait.
at ilan pang mga kababayan namin, O Diyos. Maaaring nasa Iran, nasa Israel, sa Saudi, nasa Abu Dhabi, nasa Kuwait at iba't ibang bansa na apektado. Lord, dalangin po namin na ingatan niyo po ang aming mga kababayan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang pagresolba patungkol sa langis, O Diyos. At nawa itong sigalot na ito ay hindi na magtagal, Panginoon. Dalangin din, Ama, na ang mga businessmen, Panginoon, ang mga namumuhunan ay hindi po magsamantala sa krisis na nangyayari, O Diyos. Dinadalangin din, Panginoon, ang bansang Taiwan na patuloy niyong ingatan, pagpalain na ang bayan na ito ay magamit mo sa huling panahon upang maging missionary sending din kung papaano ninyo ginagamit ngayon ang Pilipinas as missionary sending nation. Dinadalangin ko po, O Diyos, na kalingain niyo po ang aming bansa. Panginoon, nawa bigyan niyo ng pagmamahal sa bayan ang mga namumuno. Bigyan niyo po sila ng sense of urgency. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng awat habag mo, O Diyos. Kaawaan niyo po yung bansa namin, Panginoon. Kaawaan niyo po kami, Panginoon. Ang mga salita mo nawa ay ang ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng tao. Panginoon, ganun din po sa mga gawain this coming weekend, sa tawyen, sa gagamitin mo, sa pagpapaawit, sa pagpangangaral, sa bawat dadalo. Nawa katagpuin niyo po ang bawat isa. Ang iyong kabanalan, ang kapangyarihan, ang iyong pong mapagpalang kamay ang dumako. Ganon din po sa gawain sa Hualien. Dalahin ko po, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay ang gumalaw at kumilos. Magdagdag kayo ng mga tao na sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Idinadalangin, O Diyos, ang pag-uwi ni Sister Banji, O Lord. Ingatan niyo po siya at patuloy kayo ang kumalinga sa kanya at sa buong niyang pamilya sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Ipinapanalangin din, O Diyos, ang gawain sa Sunday doon po sa Outreach Sunday sa Chungsan, sa pag-iikot ng mga kapatiran. Dalahin ko po, O Diyos, na sumama kayo. Kayo po ang magbukas ng mga mata at puso ng mga taong makakausap. Nawa, Panginoon, maging mabunga ang gawain, makapag-akay ng kaluluwa ang bawat isa, maisama sa church service, at dinadalangin din po, O Diyos, ang panambahan ay puspusin ninyo ng banal na Espiritu. Ang pangalan ni Jesus ay maitaas. At kayo, Panginoon, ay mag-glorify. Ganon din po sa Nungan, sa Jigsim. Pagpalain niyo po at gabayan, O Diyos, ang gawain. At sa mga gawain, Panginoon, na iyong itinakda sa iba't ibang mga churches, O Lord, maging sa TIC, naging sa Bread of Life at iba pang churches dito sa Taiwan,
Mandarin service, English service, Filipino, Thailand, Indonesian, Vietnamese, Korean, at iba't ibang lahi. Dinadalain ko po, O Diyos, kung saan na itataas si Kristo Jesus, kung saan na ipapangaral ang iyong salita ng matapat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat gawain. Katagpuin niyo nga po ang bawat isa. Kayo po ang gumawa ng iyong mga himala sa buhay po ng bawat isa. Makilala at maitanyag si Jesus sa bansang Taiwan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. Salamat sa pagsama. At nawa ay makita po natin ang ating bahagi sa ginagawa ng Diyos sa ating mga kapanahunan. Ang kanyang dahilan bakit tayo inilagay sa isang dako o kanyang inililipat sa ibang dako. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.